Alright, okay. Maraming salamat, Doc Jamie, no. So, before may mga gusto lang akong bigyan ng emphasis dun sa naging presentation niyo, Doc, no. So, gusto ko lang bigyan din para dun sa mga viewers natin. Dapat pala kapag halimbawang nagkaroon ka ng sore throat o kaya nagkaroon ka ng singaw or anything na nangyari talaga sa loob ng bibig mo, dapat pala magpalit ka kagad ng toothbrush, So dapat pala ganun ang practice, no? Kasi for example, pag nagka-sore throat ka kasi, may ibig sabihin meron ka ng infection noon. So, edi yung toothpaste na ginagamit mo noon, yung bacteria, yung toothbrush na ginagamit mo, yung bacteria, nandun naman na siya sa toothbrush. So, syempre, pag galing ka na, tapos ginamit mo ulit yung toothbrush na yon, so babalik lang ulit yung bacteria. Kaya, mas nire-recommend namin na palitan nyo yung toothbrush nyo kapag nagkasakit kayo, sipon, then every 3 to 4 months. So, halimbawa, kunyari pala, nagkaroon kayo ng trangkaso, ang unang-una ninyong palitan nyo na kagad yung inyong toothbrush. No, kasi syempre, dahil syempre yung bacteria or yung viruses, pwedeng manirahan pala dun sa toothbrush. And especially, what if, kuminsan kasi yung lalagyanan natin ng toothbrush, magkakatabi, si mommy, si daddy, yung mga anak, di ba? Kuminsan yung lalagyanan ng toothbrush nasa isang baso or nasa isang cup lang, di ba? So much better pala na kapag may nagkasakit or nagkasakit kayo, better is isa sa mga dapat nating palitan, hindi lang bibili ng vitamins, hindi lang bibili ng gamot or kung ano man, dapat pala talaga mag-invest din tayo sa oral health kasi part talaga siya ng overall health. So aside from that, yung kaya mas maganda kung itatabi niyo yung toothbrush niyo, hindi siya yung nakatago or naka-cover. Dapat mas maganda kung naka-expose siya sa air. Para yung, kumbaga, para natutuyo siya. Kasi the more na moist, the more na nag-i-stay yung bacteria doon sa toothbrush. Okay. So hindi pala advisable. Kaya di ba pag nagtutoothbrush, iba kasi binabaliktad nila sa baso. Mali yun. Nakatayo siya. Naka-expose yung brush sa air. Yung iba naman, syempre para maiwasan daw na dapuan ng mga insekto o ng mga hayop, ang ginagawa nila, nilalagay kunyari sa mga contained spaces, kagaya ng mga pantry o kaya nilalagay nila sa rep yung iba, no? So, basically, hindi pala healthy yun, no? So, mas maganda siguro pala yung toothbrush mo, may cover talaga siya na mayroong screen or something like that. Yung iba naman yung parang alam niyo yung nakadikit sa sa salamin, yung parang nakasuction tapos nakasabit yung toothbrush. Okay. So yun, no? So malaking bagay yan. Tsaka yung flossing pala, no, malaking factor din pala para sa oral health, no. Kasi mga Pinoy hindi naman talaga tayo na practice talaga sa dental floss. Ang alam natin talaga kung hindi toothpick yung posporo. Mali yun, Ray. Mali pala yun, no? Oo. Kasi the more na gumamit ka ng toothpick or 'di ba, di kahoy. Okay lang naman yung toothpick na plastic, yung 'di ba yung nabibili sa Watsons. Okay. Kapag kasi yung kahoy, marami din kasi siyang bacteria. So isipin mo pag tinusok mo yung gums nung kahoy na toothpick, edi yung bacteria pumasok dun sa gums. 'Di ba? Oo, tama. Okay, so may nagtatanong si Cyril Calisura, sabi niya, pwede po ba, Doc, sterilize ang toothbrush pagkatapos gamitin? Ano yun? Paano ba yun? Ini-sterilize tuwing gamit mo every use? May ganun ba? Yung ini-sterilize kasi ang nire-recommend ko talaga is lilinisin mo talaga siya thoroughly. Kailangan wala talaga yung walang toothpaste na matitira sa toothbrush kasi considered as yung toothpaste, 'di ba may antibacterial effect siya. So parang kumbaga pampalinis niyo na ng toothbrush yung toothpaste niyo. Okay. So yun na nalilinis na siya. Pero kailangan syempre thoroughly lilinisin mo talaga siya. Okay. Tama. So kinakailangan. Ito pa, Doc, meron akong isang tanong, Total, ang toothpaste ng DXN is organic naman according to your presentation, So, ibig sabihin, pagka nagtutoothbrush ba, binabanlawan ba talaga? Di ba ang culture ng mga Pinoy, pagkatapos mag-toothbrush, magmumumog, tapos parang natatanggal talaga yung toothpaste sa bibig, di ba? Tama ba yun? Ang tamang pag-toothbrush talaga, Ray, after mong mag-toothbrush,
sa halip na magmumumog ka ng tubig, idudura mo lang yung sobrang toothpaste. Kumbaga, magi-stay yung toothpaste sa bibig mo. So, yung mga main ingredients na meron yung toothpaste, magi-stay din siya sa ngipin. Nakakatulong din siya para ma-prevent yung bacteria. So, yun yung advantage ngayon ng DXN toothpaste, I believe. Kasi hindi ka natatakot na meron siyang kagaya ng pinapaliwanag natin kanina, yung kagaya ng SLS, yung mga parabens, tsaka yung iba pang mga harmful ingredients na pwedeng mag-damage sa katawan mo, sa organs mo. So you don't need na matakot. Kasi dati kasi, nung mga bata pa tayo, bata pa ako, no? Kasi syempre yung mga toothpaste noon, yung meron toothpaste na ang container niya aluminum pa no? Tapos yun syempre yung mga panahon na yon, chemical based talaga siya, no? So matindi talaga yung mga chemicals ng mga toothpaste noon. So as you said earlier, kagaya ngayon yung paraben, ban na siya, bawal na siyang ihalo sa mga product na panglinis, lalo na sa kagaya niya toothpaste, no? So maganda ngayon dahil yung toothpaste pala, mga partner, makinig kayo, no? Doon sa mga viewers natin sa Facebook. So always keep in mind, pagkatapos pala mag-toothbrush, hindi mo imumumog. I-maintain mo sa bibig mo yung toothpaste. Idudura mo lang yung ilang part, pero i-maintain mo, hindi mo siya babanlawan. Kasi tayo binabanlawan, parang ginagawa ng mga pag Pinoy talagang culture pagdating sa dental hygiene. Pagkatapos mag-toothbrush, binabanlawan na parang naghugas ng plato, parang naghugas ng sasakyan. So napakaganda na, no? Aside from that, meron akong gustong bigyan ng emphasis yung silica, Doc, no? So kasi di ba yung mga toothpaste may silica, yung toothpaste pala ng DXN wala siyang silica, in which kasi yung silica parang siyang bubog no? Na pwedeng makasira talaga ng enamel. Kasi yung iba parang gusto nila parang meron certain substance na kumbaga rough, parang pakiramdam nila nagagasgas or nalilinis yung toothpaste. Parang nalilinis din naman kasi ang ngipin mo kapag nagtutoothbrush ka nababrush na siya nung ngipin And aside from that, kagaya nga nung sinabi ninyo, maganda palang anti-plaque talaga yung Ganoderma. So, ayan, napakinggan naman ng mga partners natin, no? Aside from that, ano po yung ibig sabihin ng cariogenic? Cariogenic? Ang ibig sabihin ng cariogenic is yung sa dental caries. Kumbaga, doon siya sa may xylitol and sorbitol, di ba? Parang both are non-cariogenic substances. Ibig sabihin, yun nga, it prevents tooth decay, it prevents dental caries. So, napipigilan niya yung pagkasira ng ngipin. Okay. Dok, ito may tanong naman si Jenny Jacob from Bulacan. Yung iniinitan daw ng tubig, siguro ang tanong niya dito, pag nagtutoothbrush, ano ba mas maganda daw? Yung tap water or yung warm water? Para sa akin, kahit tap water lang pwede na. Kasi ang importante dyan, mabrush na maigi yung ngipin nyo. So, ayan, no? So, pwede po, okay na, no? So, marami pang mga, pa-shoutout lang daw muna. Shoutout ko muna si partner Manny Grimpula, no? At yung kanyang mga team. Anyway, so proceed tayo ngayon. At ang ganda lang nung diniscuss niyo kanina with regards dun nga sa tatlong ingredient na which is commonly na makikita sa mga regular na toothpaste, no? Yun nga, yung SLS, paraben, tsaka triclosan. So, you are confident enough mga partners, no, na ang ating toothpaste approved, no, ng ating dentist, no? So ngayon mga kaibigan, meron tayong mga bisita ngayon na magtatanong sa ating bisita rin na doktor, no, sa ngayon, no. Unahin na natin si partner Arnen. Partner Arnen, may question ka? Arnen, go ahead. Yes po, hello po. Hello. Good morning. Good morning. Good morning po. Hindi ko tuloy alam kung paano ko, iwag na lang akong mag-video. Doc, ayan. Thank you po. Ayan. Hello. Doc, tanong ko lang. Actually, Doc, ako kasi is upper and lower teeth ko kasi naka-false teeth po talaga ako. Tanong ko lang kasi ang problema talaga sa ipin ko po is kahit dati pa naman sino ba hindi nagtutoothbrush, pero nagtataka ako bakit lagi siyang parang marupok. Para siyang kahit anong linis gawin nyo, parang pakiramdam nyo, hindi siya matibay.
Opo, ganun. Kaya tuloy pina-false teeth ko na lang lahat. Sira. Mula nung bata po ako, ganun po talaga siya hanggang ngayon. Opo. So, ang tanong niyo po ay? Kung bakit may mga ngipin. Ano po ba problema dun? Pag yung ngipin parang lagi siyang marupok. Laging marupok. Opo. Kahit gano'n mo siya ito-toothbrush. Para siyang, ewan ko ba? Kasi meron merong mga rason kung bakit marupok yung ngipin. Pwedeng namana nyo siya sa magulang nyo or dahil sa pamilya. Sumunod naman ay pwede namang lack of minerals. Minerals kagaya ng calcium. Kapag kulang ka naman sa calcium, mapapansin nyo, yung ngipin nyo nagiging chalky. Kapag chalky, nagkakauka. So, nababawasan yung layer ng ngipin. Bukod naman sa kakulangan ng calcium, pwede naman dahil ito sa, kunwari, kinakain nyo, diet, kapag palagi kayong inom ng soft drinks or sugar, mga inumin may sugar or kung nakain kayo ng mataas na sugar na pagkain, sumunod naman, pwede naman overbrushing. Or pwede rin naman, for example, may acid reflux, yung, kumbaga, minsan merong yung mga bulimic, kumbaga, or kapag madalas ka nagsusuka. Minsan, kadalasan nakikita to sa mga lasinggero. Kasi sila yung suka ng suka. So, nagkakaroon yung acid na galing sa tiyan, lumalabas siya, di ba, sa bibig. Nasisira yung ngipin. Sumunod naman, is yung isa pa, is yung habit. Yung pag nagkikiskisan naman yung mga ngipin. So, iba-iba ang rason kung bakit marupok ang ngipin. So ibig sabihin pala pag acidic ka talaga, prone ka talaga na yung ipin mo hindi rin healthy sa ipin mo yung pagiging acidic mo or yung diet mo ng mga acidic na food and drinks. Oo. Kasi isipin mo kung 10 taon kang mahilig sa parang mostly pagkain mo mataas sa acid. So edi pumapasok yan sa bibig mo. Nasisira yung ngipin. Okay, Arnen, okay, nasagot pa ang iyong tanong. Thank you po. Si Arnen, partner Jamie, she's from Bohol pa, no? Taga Bohol yan. Oh. And ngayon, syempre, magtatanong naman all the way from North Luzon, ang ating Queen of the North, no, Tita Babes Acosta. Tita Babes, sandali, unmute lang kayo ng ating technical. Ayan, okay po, go ahead. Hi, good morning, good morning. Hi, good morning. Yeah. Hi, Doktora. Hello po. Ganda mo, you're very, very young. Hi, thank you. Yeah. Naalala ko si Karen tuloy. Magtatanong ako, Doktora. Yung Ganusi, yung regular na toothpaste natin, yes, kasi po. Yan yung una, yan yung gamit namin. Now here comes the Ganusi Toothpaste Plus. What is the difference both of them and the efficacy from the plus and the regular? Kagaya po ng diniscuss natin kanina, yeah, during my presentation, di ba? Yes. Ang Ganusi Plus toothpaste po ito po is mas enhanced po siya compared dun sa regular Ganusi toothpaste. Mas efficient po yung action niya sa pagtanggal ng dental plaque. And really? Ganun. Yeah. Kasi po parang kumbaga yung mas enhanced na yung extract niya according dun sa research, di po ba? Yung anti-plaque efficacy niya. And also, meron po siyang xylitol and sorbitol. Ang regular Ganusi toothpaste po kasi wala siyang xylitol and sorbitol. Yung xylitol at sorbitol po, nakakatulong po siya para ma-prevent yung dental caries, meaning yung pagkasira ng ngipin, at also yung dry mouth, yung pag natutuyo. Ang pag dry mouth po kasi cause po siya ng mga oral sore or yung mga singaw-singaw po. So nakakatulong po siya ma-prevent yon. Ay, paano naman, Doktora, yung very sensitive na ngipin? Kasi yung panganay kong anak ganun sensitive yung ngipin niya. So talaga nung nag-join na ako ng DXN, that was 2000, yun na yung toothpaste namin up to now. So nung dumating itong si Plus, alam mo, honestly, hindi ko siya masyadong pinapansin, pero pangatlo pa lang ata na tube namin yung gamit ko ever since. Pangatlo pa lang yan yung nasa banyo namin ngayon.
Yung ano po yung gamit niya, yung Ganosi Plus toothpaste Yes, po? ngayon Ganosi Toothpaste Plus na Doc. Mas ano po ba, mas parang nawala po ba yung pangingilo nung anak nyo nung nagamit po ba niya yung Ganosi Plus toothpaste kumpara sa Ganosi? Kasi sabi niya, tanong mo nga yung mama yung sa sensitive kasi siya masyadong sensitive yung sa ipin niya. Naku, lagi yan sa dentist yan kung ano-anong pinapagawa. Pero yun din, pero pareho lang din po yung parang Ganosi Plus toothpaste na din po yung ginamit niya. Yes, Doktora, yeah. Kung ano, kasi kung para sa kanya, di ba lumipat na kayo from regular then Ganosi toothpaste? Yes. Kung pakiramdam niya is mas comfortable doon, sensitive, mas komportable siya doon. Kasi yung Ganosi Plus toothpaste, meron siyang mga active ingredients na organic at safe sa bata. Kaya nire-recommend siya for sensitive teeth or for sensitive gums. Ay, okay. Yun, siya yung nag-ask yun, Doktora. Sabi ko, naisa ako sa magtatanong, matanungin mga ito, sabi niya, kasi siya yung ganun, yung ipin. Oh. Whiter teeth, healthier. Hindi, ang alam ko, kung mas white daw yung teeth mo is mas healthier rather than yellowish siya. Hindi, kasi ano po yung iba kasi, minsan natural na madilaw siya. Yes. So, hindi ibig sabihin na porket maputi is mas matibay siya. Yung ibang maputi, yung pa nga po yung mas marupok eh. For example, pag palagi kayo nagpapa-whitening, edi laser, apply ng mga chemicals sa ngipin. So, mas nagiging marupok yung ngipin pag ganon. Kasi naturally, ang ngipin, hindi talaga siya totally white na white talaga. Kumbaga, parang medyo yellowish white po siya pag tubo, di ba? Ay, maraming salamat, Doktora. Yun lang yung una kong concern. Any additional? No more? Ay, maraming salamat po. Partner Rai, salamat. Thank you rin, Tita Babes. Napakaganda talaga ng, ang ganda-ganda niyo sa kulay blue, ha? Damit natin ng leadership sa SEDA. Alright, nga po. No. Thank you po, Tita Babes. Ngayon, meron pa mga ilang katanungan, Dok. Ito, tanong isang partner natin. Yung paggamit daw ba ng teeter sa mga bata, pwede daw ba makakontribute para ma-misalign yung kanilang ipin? Paggamit ng teeter, no, yung kinakagat ng bata. Ang teeter, masama, hindi siya okay gamitin kapag sobrang tagal nang ginagamit ng bata. The prolonged use of teeter can cause misalignment. So, ang masasuggest ko is kung hindi talaga mapipigilan gumamit ng teeter yung bata dahil syempre yung parang tawag doon, yung Nangingilo or parang hindi ngilo parang nagngangata ba yun? Nagaganon, naghahanap sila kasi naiirita yung gums kumbaga parang makate, so gusto nila nang may kinakagat sila. Okay lang gumamit pero hindi yung parang yung matagal gamitin. So parang kumbaga controlled dapat, or mas maganda pag after 6 months, kuwari nag-start na siyang gumamit ng teeter ngayon, after 6 months, tanggalin na nila yung teeter. Kasi yun na yung nagpo-form na yung bone So pwede na magkaroon ng misalignment sa ngipin. So yun talaga yan. So yun meron pang isa, ang tanong naman niya, ano po ba yung pyorrhea? Is it a hereditary disease po ba yun? Or na-acquire po yun? Ang pyorrhea is also known as periodontitis. So, pyorrhea, pwede siyang hereditary at pwede din siyang acquired. Yung acquired, yung pag kumakain ka, hindi ka masyadong nagtutoothbrush. Yung mga, for example, madalas, kagaya nung kanina, yung kung bakit nagiging parang marupok yung ngipin, pwede rin siyang kulang sa vitamins or minerals. Maraming cause yung pyorrhea. So, pwede siyang hereditary, pwedeng acquired. So, ayan. So, ayan, si Glorita Madriaga Tagala. Ayan, sinare na ni Doc kanina na maganda para sa mga sensitive teeth yung ating Ganosi Plus toothpaste, no? Kasi nga, even for kids, safe siya. So, walang magiging problema dyan. Alright. Okay, so ayan. No, maraming salamat sa ating mga bisita na nagtanong. At syempre, dun sa ating
bisitang doktor ngayong araw na to. Maraming salamat, Doc Jamie Peña. And Doc Jamie, baka may mga gusto kang batiin or baka meron kang gustong i-promote ka? Ay, yes. Gusto ko sanang batiin yung club ko, yung Make a Wine Toastmasters Club. Kabilang kami doon ni Rai. Siya yung vice president doon. Hi, Sedi. Hi, Mark. Hi, Rose. Hi, Arvel. Hi, everyone. So, ayun. And if meron pang gusto magpa-consult or check up, like kung malapit kayo sa Marilao, yung clinic ko, nandito lang siya sa Constantino Avenue, Marilao, Bulacan. And also, pwede nyo rin i-like yung Facebook page ko. If meron pa kayong mga tanong, pwede kayong mag-message sa Facebook page. Pwede nyo Just like Peña Dental Clinic. Can you flash your card para makita ng mga partners natin kung saan sila magpupunta at paano kanila matatawagan. Alam mo, grabe, no? Thank you, 166 live viewers. Alam ko marami pang manonood mamaya nitong ating live stream, no? So, maraming salamat mga partner, ha? Kaya kung may tanong kayo, naku, ihabol nyo na habang magla-live, mag-share screen si Doc Jamie, no? Napakaganda talaga maganda na yung pinapaliwanag ni Doc Jamie. Maganda pa yung ating doktorang bisita ngayon. Ano? Alright. Yan, nakikita nyo na. Okay, kita na. Okay, pa-screenshot na. Alright. Ito yung Facebook page. Ito yung calling card ko. Alright, nandiyan yung contact number ni Dr. Peña. And of course, yung kanyang clinic. Yung mga partner natin na malapit lang, nandiyan po yan sa DXN Service Center Marilao. Actually, pwede nyo pong lakarin mula sa DXN Service Center Marilao. Kasi alam ko, bawal pa rin yung tricycle sa ibang area. Walking distance lang po siya. No? Mula po sa Service Center ng Marilao, sa Abangan, dire-diretso lang papasok. Nandun po yung clinic ni Doc Jamie Peña. Alright. So, thank you, Doc. Thank you, Doc Jamie. At syempre, baka meron pa bang tatanong ko lang kung meron pang mga update or from management team. Ma'am Michelle? Meron pa bang additional questions? Okay, no? Alright. May tanong pa ba? May tanong ba sa inyo dyan, Ma'am Michelle? May mga tanong pa ba? Wala na. So far, wala naman na, partner Rai. Yun lang. Napakaganda at napakalinaw ng presentation, no? At on the dot talaga ang paliwanag. At ngayon, mas lalo nating inaintindihan kung paano natin pangangalagaan ang ating oral health. Na gumamit ng takip. For example, dry. Basta mapatuyo nyo yung toothbrush, then itatago nyo, tatakpan nyo. Yung iba kasi parang gusto nila tinatakpan. Pero kailangan parang tuyo na siya, tapos saka nyo tatakpan. Para hindi na, para walang moist, hindi didikit yung mga bacteria, germs. Especially kasi sila, Doc Jamie, no? Yung mga management team natin, nasa office sila, so baon-baon nila. So pag toothbrush, nakatakip na, nakatago na sa bag, di ba? So siguro pagpunta ko dyan sa opisina, saan nyo ilalagay? I-check ni Rai. Anyway, I-check ni Rai yung toothbrush nyo. Ba't wala yung mga toothbrush ninyo sa open here, nakatago? Pwede naman, kumbaga, pupunasan nyo na, yung iba kasi tissue. So para at least matuyo siya kahit konti, bago nyo itago sa sa bag nyo. Alright. So, once again, maraming salamat. Thank you, Partner Rai, sa lahat ng viewers. Thank you, Rai. Thank you, DXN. Be bold. Thank you, everyone. Awesome. Keep safe. Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.